Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Alright, magandang hapon. Yahoo! Welcome mga kaibigan sa inyong programa. Ang programa ng bayan, Radyo Mindanao. D-X Radio Philippines Network, Zamboanga City. Alasinta nagsasabing isang maulan na hapon sa ating lahat. Okay, hello, howdy. Maayong hapon mga kaigsunan. Niya na punta sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao o kumusta mo karong panahon ay mga kaigsunan? Medyo tugnaw-tugnaw ang atong panahon. Mikuyos ang uban. Artil na daw mikuyos mga kaigsunan kay lagi bugnaw pero nagkape aron nga kining init-init ang atong kalawasan mga kaigsunan. Bisag unsa may atong tagamtaman karong adlaw, muinit man, muulan man gihapon, kinahanglan magamping ta sa atong kaugalingon og nang hinaot ang atong programa kining Radyo Mindanao ang kamudiha nga naalang gihapon sa maayong kabubuton, sa maayong panghuna-huna, sa maayong panglawas kay lagi ang atong lawas maramunay puhunan nato. Tanaw na ko aron makaabot tag December may kagusunan kinahanglan ang pingag nato ang atong lawas og karon Agosto na og dol na pod ang berber mga kaigsunan. Kinahanglan nga magmadngon ta, kinahanglan nga atong ampingan ang atong mga lawas og nga maminaw ta hantod alas 3 sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kahanginan, si Abdel Dizal ang gihapon. Alright, dagang salamat sa imo, bye. Abelardo. Ay, nako mga kaibigan, mula kaninang umaga hanggang ngayon patuloy ang ulan. Kaya tuwan-tuwa yung ating mga magsasaka. Tuwan-tuwa yung ating mga magsasaka dahil may tubig. At syempre, yung ating Zamboanga City Water District. Aba, maganda yan dahil yung ating dam ay mapupunan naman ng tubig. Kailangan natin ng tubig sa ating taniman, sa ating mga halaman para mabuhay. Ay, konting ingat para hindi tayo magkasakit. Ako, pag kayo nabasa, punas ka agad. Oy, may ano tong nangyari sa driver ni Beng Climaco. Nagwala daw yung driver ni Beng Climaco sa isang bar. Matapos hindi makapag-video okay. Tindi mo rin to tangina. Driver nagsisigaw sa isang waitress. Tapos pinakitaan pa ng malaking ID para sabihin, "Hoy, driver ako ni Beng Climaco, di mo pa ako kilala." Hindi pa nasihan. Kung bumunot pa ng isang maliit na ID, ibinato pa sa waitress. Yan. Grabe. Anak ka ng nanay mo. Driver ka pa lang ganyan ka na kung umasta. Paano ko siguro kung naging supervisor ka dyan sa City Hall? Paano ko siguro kung naging sundalo ka o kaya naging polis? Siguro skalawag to pag nagkataon. Mayor Beng Climaco. Sibakin mo na yan. Naka po. Inayos mismo ni Beng Climaco. Kinabukasan, Sabado, nagpunta raw dun sa bar. At nakipag-areglo si Beng Climaco. In behalf ng kanyang driver. Napaka-impluwensya naman ng driver at si Mayor pa ang nakikipag-areglo. Para sa kanyang driver. Bakit kaya?
Mhm. Dapat si Bakin to, bako Mayor. Ikaw ang masisira niyan. Napanood natin sa kapitbahay natin dyan sa e-media. Na-interview ni parang Ray Bayogin. Ray Bayogin yung babae. At sinabi pa, pinapirma daw siya ng mga pulis. Para maareglo na lang daw matapos nakausapin ni Beng Climaco yung may-ari ng bar. Napilitan na lang yung kawawang waitress na pumirma. Siyempre, empleyado siya, nagtatrabaho lamang siya. Pero sinabi niya kay paring Ray Bayugi ng e-media na hindi siya kontento. Sa areglo-areglo lang. Dahil yung driver humingi din daw ng sorry. Sabi naman ng waitress, hindi naman pwede yung sorry lang, ganun lang. Kailangan managot siya. Tapos sabi pa nung waitress, kailangan mag-sorry siya sa harapan din ng maraming tao. Kasi nung pinahiya siya, sinigaw-sigawan siya, binato siya ng ID. Sa harapan ng maraming tao. Nako, kayo talaga. Dapat na ganyan, kung ang bossing pa nga niya, mayor na ganyan, umaksyon kagad ang mayor na tanggalin kagad, sumakin. Hindi. Dinipensahan pa. Hirap. Talaga Mayor, oo. Ano ba naman yung driver mo? Wala ka ba ibang driver? Hindi pwede sa City Hall yung ganyan. Ako, napaka-arugante. Napakayabang. Driver ka lamang hindi naman natin minamata ang pagiging driver. Pero ang point natin dito, isa kang driver ng mayor. Yan ang plantilla mo. So trabaho mo magmaneho. Hindi trabaho mo magmura ng ibang tao dahil hindi ka nakakanta sa video okay. Hindi naman sinabi ni parang Ray dun sa interview niya kung saan to. Most probably baka sa Yubenko to nangyari kasi may mga binabanggit yung babae na yung mga customer daw ng bureau. Saan ba tong bureau? Tsaka yung isang restaurant, alam ko sa Yubenko Tetuan to. Nagtayuan daw at nakiusyoso. Mabuti na lamang hindi nakuyog tong driver ni Beng Climaco. Sa kayabangan. Nako. Yan nga ba Kinahanglan nga. Dapat tanggalin si Bakit talaga. Bakit kaya pinagtanggol pa ni Beng Climaco yung driver niya? Yung driver niyang bastos. Nako. Huwag yung tutularan yan kayo mga nasa gobyerno. Bawal yan. Imagine, yan pa lang ang kanyang plantilla. Ganyan na siya kung umakto. Paano kaya kung... bossing niya So what? Hindi naman dahil driver ka ng mayor, daig mo pa si mayor. Alam mo, may kasabihan tayo mga kaibigan. Na yung langaw, kapag nasa ibabaw ng kalabaw, feeling niya kalabaw na rin siya. Kalabaw na rin siya. Di ba? May kasabihan tayong ganyan. Ganyan ang nangyari dito sa driver ni Beng Climaco. 4 daw sila. Apat daw sila nagiinuman dyan. Nung hindi nakakanta, nagalit. Sabi naman nung waitress, paano naman siya sir makakakanta? Lobat yung aming microphone. Tina-charge pa. Yung mga ibang araw, naghihintay sila. Hindi makapaghintay. Kadarating lang nila. Naku po, kayo naman talaga. Mayor Beng Climaco, talaga bang ganto? Hindi pwede ganyan sa City Hall. Anyway, bigyan natin ng isang tugtugin. Itong magaling na driver ni Beng Climaco. Para sa iyo, Tol. Tagay pa, kanta pa more. Ang driver. Ang driver. Hindi mo ba nalalaman? Ikaw ay puro kayabangan. Nagbihis ka para ikaw Ay magmaneho. Woo! sa iyong nililigawan na babae. Ang mayor. Wala namang nangyayari Ang driver. sa kalokohan mo pare. Yeah. At ikaw ay puro na lang salita. Yeah.
Kaibigan ha. Ay yung mga civil employees, nako, nagtatrabaho kayo sa gobyerno. Kailangan maging matino. Huwag niyong ipahamak yung mga amo ninyo. Tulad niyan. Nagwala sa isang bar ang driver ni Benk Limako. Pinagmumura yung waitress, binato pa ng ID. Hindi mo ba ako nakikilala? Driver ako ni Benk Limako. Pakila ko sa'yo kung driver ka. Gising! Walang magpakita ng magpakita. Ang driver! Dali naman palang ibubuga. Bakit ka ba namimilit? Woo! Ayaw na naman sa'yo. Buti ba kung magtanim ka ng kamote? Yun! Katulong pa ito sa iyong sarili. Yeah! Listado na ng mga babae. Yeah! Ito na ang iyong huling biyahe. Kayabangan ay ating alisin. Alright. Nako. Mayor, ano bang gagawin mo dyan? Pagtatakpan mo na lang ba yan? Okay. Naayos na dahil ikaw mismo ang umayos para sa driver mong abusado. Paano naman yung karangalan, dignidad ng isang babae na binastos? Di ba, mga kaibigan? Panoorin nyo yung interview nung waitress dyan sa Facebook ni paring Ray Bayuging sa e-media. At dyan ay makikita nyo lahat ang sinabi ng babae. Para maliwanagan lahat ng tao dyan sa Zamboanga City. Dapat hindi tinotolerate ang pambabastos ng isang driver ni Benk Limako. Grabe. Porque ba naman babae waitress yung hindi na respect. Tapang daw nagsisigaw. Nag-iskandalo. Pa talaga ang bossing niya. Dahil mayor yun Sabi niya, hindi mo ba ako nakikilala? Driver ako ni Benk Limako. Yabang. Ipasasara ko tong bar ninyo. Ay, nako. Yan ang hirap sa atin. Tandaan mo, Chong. Yung driver, nakikinig ka ba ngayon? Tanda mo yung kasabihan na yung langaw at yung kalabaw. Yung langaw kasi, dumapo sa likod ng kalabaw. Feeling niya, kalabaw na rin siya. Nalimutan niya na isa lamang siyang langaw. Yan. Mauna mga kaigsunan, di ba? Magkauna-una usahay lagi. Naata sa kinataasan. Unya kita tiglang di ayta. Tigkarga sa mga bagay sa atong amo, ana, unya, unsay, kuan. Murag ng ginambog na ba? Di ba? Mga mga tao nga kulang ang edukasyon ba? Kulang ang pangisip. Mga sige tag ingon yaw dali tao na tamayong sa mayong pangisip. Di ba? Now, mauna nga ako. Kuan ko ni mayor, bodyguard ko ni mayor, driver ko ni mayor. Ay mo ga binuwang sa kuha. Anton nga mahubog na mga kigsunan, inaw na babae ra po ang iyang gikuha, bisag waitress na siya pero babae na tarong na ang iyang panginabuhi. So mao na ang atong advice niya ng mga katong wala pa nakahimo gani mga kigsunan. Pagtarong ta ba aron kay og nagsilbi gani ka, serbisyo gani ka sa usa ka tawo nga halangdon, honorable, para na mga mayor, mga barangay, kapitan, mga bisag kinsa mga kaigsunan. Ayaw nato silang ingnon nga kita malakas ta si anay kay lagi tiglang kado. Pila na may sahod nimo una mag hinambog. Dili po na maayo mga kaigsunan kay unta pero nakuha naman na siya no kanang nahusay naman na siya pero dili na daw kay nihusay lagi niya to si mayor iyang gi husay nga murag moingon atong sorry di na magkuha sorry kay usbo na balik mga kaigsunan magkuha na bisibit si mayor bitaw mulaban sa kuha maghimo na po kog lain maghimo na po kog unsa-unsang mga hinambog sa gawas so mao na mga kaigsunan untang gitagaan untag leksyon katong mga katong driver nga
kining nagwala diha sa usa ka kining restaurant ba na o kanang unsa ni kanang bidyukihan nga gitagaan og tagleksyon ba gikuha ag unsa ni wala na gidismiss ba o gisuspende ba aron nga matngon iligay atuon na sa busing nga ayaw na lang hingon na lang sorry siyempre kinsa goy dili mo sugod nga ang imong mahimo nimong kontraan ng ingon nga mayor na o unsa ba diha na katungdanan sa atong syudad siyempre kita may na lang ta sige na lang kay di man ta makakuha na kay naay katungdanan na mubabag ka na na lang ka na sige na lang pero murag maot kay paminahon ba di ba ikaw na perwisyo ikaw kanang murag naulawan atong panahon na mao na ato na lang to wa na lang to pulos atong mga ginabuhat ni atong gibastos ka sa usa ka tawo o na moingon lag sorry di ba apektado ang unsa ni ang atong negosyo ana kunya naabay uban nga si gig abi nimo sa kinsa ba magkatungtong lang anang mga makadalalag makapamistilag mayo abi nimo kinsa na ato day usara ka buksanina mao na gikan pa dun sa ukay-ukay mga igsunan so inahinay lang gud mao na singon ako nga namo diri nga inahinay lang ta kinahanglan magamping ta kinahanglan ampingan nato ang atong lawas ambot na kung busabot ito dalan na to tanan ampingan natong lawas ampingan natong atong maayong kabubuton ang maayong pangisip ang maayong panglawas kay lagi o kining adong kabubuton kining adong pangisip pananglit ni masagulan gani ni og ingong pa sila unsa may masagulan nga maka wala sa adong maayong pangisip kini laging ingon sila nga agwa di pataranta ba diba? Agwa di pataranta o na ang ubambong mainom butang sa ulo ano bag ulo dito sa ubos na butang nastiyan dili kay mohubog na gani Allah ang di ka mo English na diba? Maghinambog na so mo na mga kaigsunan kuntang nilang kuntang kay lisod kayong pagnabuhay kayong daghang kaayong problema sa atong komunidad daghang kaayong problema sa atong mga isig katao una ikaw muhanta mo kag problema napas na dili po na namate na yung problema dapat si baki ni Bing Klima ko yung driver niya driver niya mabuti na lamang at merong exclusive interview ang e-media si paring Ray Bayogin ang kapitbahay natin maganda sa atin dito sa radyo kahit na iba't ibang istasyon kami ng himpilan ng radyo mga kaibigan magkakaibigan pa rin kami kaya lang number 2 pa rin kami kahit na magkakaibigan kasi lahat ng mga kaibigan natin number 1 daw sila mula sa brigada sa e-media sa radyo ng bayan lamang tayo sa radyo ng bayan kaya number 2 kami. Number 3 siguro yung radyo ng bayan. Nag-number 3 dahil nandun si Abdul din oo. Talaga. Kaya naging number 3. Kailangan may increase yan. Gawin ng 600 yan. Ay, naka mga kaibigan. Ay, nagpapabati si Sir Alain Louie. Diyan sa LM Metro Hotel. Yung na-interview natin isang araw. Nakikinig daw sila ngayon. Good afternoon, Mr. Alain Louie. At sa lahat ng mga empleyado ng LM Metro Hotel. Meron silang 30% discount mga kaibigan. Pakita nyo lamang yung travel ticket nyo, whether sa bus, barko, aeroplano. And then, pag nag-checking kayo, meron kayong 30% diskwento. Kung yung kwarto nila, kunyari 1,000, so babayaran nyo, 700 na lang. Libre pa kayo ng breakfast. Dahil may breakfast buffet sila, worth 200. So, bali, 500 na lamang yung ibabayad ninyo. Meron pa silang gym, meron silang swimming pool. Napakaganda. Diyan sa LM Metro Hotel. Sa Don Toribio Street, Zamboanga City.
At kung gusto nyong pumayat at gusto nyong maging sexy, macho, maputi, macho hindi sa mga babaeng macho, sa mga lalaki. Sa mga babae na namumblema kung paano magpapayat o paano maging sexy. O kung gusto ninyong pumuti at lalo pang gumanda, pumunta na kayo sa iBasic Mega Center sa Zamboanga City, sa Mayor Vitaliano Agan Avenue o kaya sa Nunez Extension, third floor mga kaibigan, katabi lamang ng Test Appliances. At meron silang mga health drinks para sa inyong lahat, yung green veggie juice, Cafe Azul, Vascare, Flash Out at iRestore. Meron din silang binibentang organic soaps and rubs. Ito yung kinikis-kis nyo sa mga balat. Yung sa mga balat na magagaspang, ito siguradong pag nakiskis nyo na to, kikinis. Kikinis ang inyong balat, malaporselana. Meron silang green apple stem cell at basic rub. Ayan, ako. Kaya pumunta na kayo kung gusto nyo maging pumayat at namumblema kayo sa inyong katabaan. Meron silang flash out. Isang sachet lamang to mga kaibigan bawat gabi bago matulog o after dinner. At siguradong kinabukasan labas lahat ng iyong toxin sa katawan. Magugulat kayo sa dami ng toxin ninyo sa inyong katawan. Hindi lang isang beses to, 2 hanggang 3. Talagang linis na linis ang inyong colon, ang inyong intestine, ang inyong bituka. Flush out. Yung kanilang Vascare, yung green veggie juice, itong flush out gawa to sa mga prutas na pinatuyo, na dinadehydrate and then sa kanila pinulbos. Pakagaling. Kaya ayan, bumili na kayo at napakamura. Yung mga nasa probinsya, maaari kayong umorder. Mga kaibigan, maaari kayong umorder ng inyong mga produkto kung gusto ninyong pumayat. At ito ay garantisado. Food supplement siya, hindi siya herbal. Talagang prutas siya, gawa sa mga iba't ibang prutas. Kaya siguradong sigurado ang bitamina. At kung kayo ay nasa malalayong lalawigan, labas ng Zamboanga City, kahit saan man sulok ng Pilipinas, maaari kayong umorder. Sa iBasic Mega Center, every Saturday meron silang product demonstration. O kaya maaari niyong tawagan si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center. You can call her at cell phone number 0995 996 8969. Ulitin natin mga kaibigan, you can call Ma'am Asti, yung manager ng iBasic Mega Center. Sa kanyang cellphone number 0995 996 8969. At siyempre, maganda yan sa inyong kalusugan. Pero maaari ka rin maging magkaroon kayo ng konting negosyo. Bukod sa para sa inyong kalusugan, maaari ninyong ibenta yung mga iba't ibang produkto ng iBasic Mega Center. Meron silang special prices sa mga dealers, sa mga ahenteng nagbebenta ng mga food supplements. Tawagan nyo, huwag nyo kalimutan, tawagan ninyo si Ma'am Asti ng iBasic Mega Center kung nais ninyo magbenta ng mga gamot o mga supplements para sa inyong katawan, lawas, be healthy, be strong, look beautiful, feel good. Tawagan nyo si Ma'am Asti sa 0995 996-8969. At yung mga nasa Zamboanga, you can drop by sa kanilang Mega Center, iBasic Mega Center, Mayor Vitaliano Agan or Nunez Extension, 3rd floor, katabi lamang ng Test Appliances, iBasic Mega Center. Ala, sige na mga kaigsunan. Kaya ako nakasulay kung ano nilang unsa ni? Kanang ilang produkto. Flash out. Yung ganang flash out. Oy, Ma'am Asti, wala na kaming sample. Yung binigay mo sample, 1 piraso lang. Pinaghati-hatian namin sa loob ng isang buwan. Yung mga... Katamtama ng tamis niya. Katamtama. Gawa sa prutas, gawa sa mansana, sa kiwi, sa lahat ng napakagandang mga prutas. Ma'am Asti, kung nakikinig ka, nananawagan kami kay Ma'am Asti.
Yung aming security guard, yung aming manager si Philip Aboy, pati si Raymond na rin. Wala silang sample. Ang lalaki ng mga tiyan nila. Hindi tumatalab yung anchox tsaka yung combantrin. Kailangan siguro flush out. Friday, dadaan ako Ah? yan. Kaya ako. Akala ko ba nag-seminar ka na? Hindi pa ako nakapag busy. Patuwing Sabado kasi washing day ko yan. Ay, di Friday. Pagkatapos. Kaya ako. Bumili ka, mag-dealer ka na lang para maibenta mo. Padala natin sa Yeah. sa Geneva. Ayan. Oh, di ba? Oo nga, no? Sa kapatid mo. Siguradong magugustuhan din dahil sa hula ko, mukhang naglalakihan sila sa Geneva. Sa Switzerland, di ba? Yung Mr. na, ang laki eh. Ayun, tama-tama yan. Marami. Yung flash out, tsaka yung green veggie juice, napaka-effective yan. Tsaka yung Vascare. Di ba? Pagbalik nun, kasi bibisita yata dito sa Pilipinas. Oh, tama-tama. Dadalhin ko doon. Interviewin natin. Yes. Para dun sa kanyang mga advocacy ginagawa niya sa Switzerland, di ba? Tama. Ay, kining sige lang nga po mga kaigsunan og kining pailayla sa ata baka wa sila kibalo sila namin na Raymond. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda D-Triple-X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang takna natong mga kaigsunan alas 2:30 na o kamo lang gyapon naminaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao kinilang gyapon si Abdel o ang atong anchorman nga si Alessio. O kamo diha kining unsa may adtong ikaalaga sa inyo ha. Kami hinoon dire kinahanglan nga kami mohatag lamig mga notisya, mahatag mig mga nindot sa atong mga lawas mga kaigsunan o katong giingon sa atong anchorman nga katong ay basic care. Diha lang nga kinahanglan nga ato na silang bisita lang mo sa ilang opisina diha sa kining Nunez Street gani no. Tabi lang ni anang Des Appliances Center ug makita ninyo ang ilang kining opisina sa fourth floor na siya no ika-upat nga danas ug mangutana lang po mo dire kay atbang lang na sa kining atong stasyon kining RPND XXX o gusto po mo mga balita mga newspaper naapoy kining atong Mindanao Examiner kining atong Mindanao Examiner mga kaigsunan o gusto mong hibalo unsay mga balita sa Mindanao sa tibok Mindanao o Visayas o Manila mga kaigsunan sa tibok nga Pilipinas palit ng tag kining unsa ni Mindanao Examiner the regional newspaper kay kumpleto na siya. Una, ang sirkulasyon na diha sa Zamboanga, diha sa Davao, sa Cebu, o sa ARMM, sa Manila. Kaya Manila lagi, istorya usahay, manawag na sila diri sa atong opisina diha sa Mindanao Examiner nga dali ra kay mahurot lagi. Pila to ka 150,000 nga copies ipadala dito ay dali ra mahurot kay gusto lagi ang mga katawhan nato gikan diri sa Mindanao nga tuwa nagpuyo sa Manila o sa Cebu ba gusto silang makabasa gusto silang masayod unsay mga balita nga nahitabo dinhi sa Mindanao mao nga inig-abot gani duha ka adlaw ra
hurot dayon kining newspaper nga ni nato kining Mindanao Examiner. So ato na silang tanahon, ato silang basahon, 10 peso ra ang kantidad ana. Diba? So kining mga panghitabo na diha mabasa nato sa Mindanao Examiner. Unya, ang amo pong mga gipanultid diri, diyan na mo gikuha po sa Mindanao Examiner ang panultid din sa atong programa kining Radio Mindanao. So kita kinahanglan nga sige tag maminaw sa atong tulumanon kining Radio Mindanao. Unya sige pud tang magbasa og kining talaan ang Mindanao Examiner pagkahuman na ato tubong mamalit pud tag mga food supplement diha sa kining basic care. Gihatag naman tong telephone number ni Ma'am Asti, di ba? Now haron nga naanatay kasayuran unya mamaayo pa nga tong lawas na ganin sila kape nga asul basta lami kay una mga kaigsunan ilang kape nga asul stilan la sabroso kayo matud pa sa mga Chumacano o na kinipong unsa ni kinipong ang ilang flash out inom gani ka kagabi bago matulog no o pagkahuman nimong panihapon mo inom kag usa ka baso ana lami kay ang katulog nato pagkaugma pagkabuntag tagan na nga dito sa siyan no murag human ta na una murag makakuan ka mo kaingon nga hinlo ang imong tiyan nakasulay gud ka ana naka-experience gud ko nakainom gud ana kay gitaga-ami ni Ma'am Asti nga sample mga kaigsunan. So bisita na gud ninyo ang unang gikanang sa mga probinsya no diya sa mga Sibugay province diya sa mga del Norte del Sur umuad tuganong mo diri sa Sumbuanga sulay ninyo bisita ni anang kuan pamisita mo ni anang kining ilang opisina o makakita pa mo naa pa mo kining income nga kinig adto ni doon mga maligya mo maseminaran lang mo og mga pila usa ka adlaw mga kaigsunan kada Sabado ang unsaon paggamit ni anang produkto unsaon po paggawas ni anang produkto unsaon pagbabaligya nato ni anang ilang produkto aron makakita buda aron nga dagdag income para sa atong pamilya sa karong Sabado kada Sabado na sila ay kining murag seminar ba so mo lang na mga kaigsunan bisitahan ninyo ang ilang opisina. So sa ato pong hisgot-hisgot mga kaigsunan ay siya nga bala nais nating ikangang nakikiramay tayo sa mga atong mga kaigsunan, mga kaparintihan diha sa Malamawi ba katong nasulugan no kanang mga nasunugan sa mga balay kay kining pila ka libo mga pamilya 1,300 families yata so, dyan sa Barangay Dike sa Malamawi nago kung ikumpara nato so sa ang usa ka pamilya libutan nato 5 so to 1,000 plus ay kadaghan di ba daghan kay individual anang nagkuha nya daghan kay mga balay ang mga sunog bahin ni ato daw mga pa nila nga TV lang kay nagdilaab kalit lang misiga ang TV nya daghan pag mga nagbaligyag mga gasolina diha kanabitaw kay wa man sila gasoline station yan ang sinasabi natin dapat tignan to ng Isabela City Government no kung bakit walang ano doon yung contingency katulad dyan may nasunog wala namang fire station doon so anong dapat gawin di ba o kaya ng barangay kapitan dapat meron ng ano dyan meron mga drum ng tubig di ba meron silang disaster response doon lang sa Isabela Malamawi Island yan pag-aaksayan ba ng panahon ng ano yan kaya nga ayan magsisilbi na sana ng leksyon yan mga kaibigan yung mga nasa bahay-bahay dapat yan siguro may generator para makapagsip-sip
ng tubig mula sa dagat at ilabas, 'di ba? Meron kasing ang tawag doon yung parang panipsip ng tubig. Mura lang 'yan eh. Isaksak mo lang 'yan sa kuryente. Sisip-sip na ng tubig yan, ilalabas yan sa kabilang hose. Pag meron kayong ganyan, nako, madali yan. Mura lamang yan, nasa mga 5,000 yata yan. So pag may sunog, yung machine na yan ay maaaring magawa ng paraan na makatulong dyan. Una mga kaigsunan, no? Kita nakiramay ta sa mga kaparintihan nato diyan sa Malamawi kay lagi nasunugan sila. Kita ko mga mas maayo pa ng mas maayo pa ng mga 10 ka beses nga makawadan ta kay isang masunugan ta kaasara kuman ang tanan mga kaigsunan na muna nga kaluluoy pod sila. So kita nga atong advice lang sa atong mga kaparintihan nga kanunay tang magamping, di ba? Kanunay tang magamping ang atong mga kuryente ginahanlan nga check on nato na ug ganin tagabalo mangita tag mga parinting nga mga electrician ba dong tanaw ra guna among kuryente wa ba na nagkapulike sa taas subla ba na ikot-kot sa mga ilaga nga among kuryente diha, di ba? O tanawa ra gud o gid ka ng mga saksakan nato diha sa mga atong mga TV, mga refrigerator, electric fan, mura na nagpansit mga kaigsunan ng atong mga wirings diha. So tanaw gud nato atong ipa-check up na ug ganin tagabalo, no? So pananglit ayaw po na manalo mulakaw tag balay, mulakaw ta paing mulakaw balay, mulakaw ta paingog pueblo o asa ba dapit atong atuon nga kinahanglan si duit ang atong balay secured siya o palungon nato ang mga kuryente diha unsa ba aron nga walay disgrasya ba kay lisod na ganing natay mas maayo na pa makawatan da 10 ka beses kaysa nga masunugan nga kasara in town mawala pag uli natong balay upot na may gani o napay mga simento mabilin pero sa man nimo kanang mga balay nga made of light materials, diba? Ay paguli nimo pila ka minuto na dong urot nga na daghang kayong panghitabo dito sa Manila mga kaigsunan halos padaadlaw sunog dito, no? O na abot po diri sa tua asa man tang dapit, diba? Natanaw ng Malamawi dikit-dikit magundang ilang mga balay diha. Bahil lang daw to sa TV, maano nilang TV tingali nag-overheat ang TV unya ato na dilaab unya naampay mga nabaligyan mga gasolina diha ayon siglaw dayon nya wala pay bombero diha kay isla guna now unta mahimo na nag-lesson sa gobyerno diha niya ng Isabela City nga nauntay mga kupahe sila ay mga makina sila nga mo hut-hut og tubig mahimo siyang murag kuning unsa ni pang sunog o pangpatay sa ining sa sunog gikan sa tubig nga gikan sa dagat ang ginahimo daw sa mga tao dito balde-balde ra gud pilarin maabot ba na, diba? Maabot man ang tao nga balde-balde lang kay kusog na kayo ang kalayo ang uban katanaw na lang yung taon, diba? Katanaw na lang yung taon so mauna pagkalisod ang masunugan mga kaigsunan. So nanawagan lang gyapon ta sa atong mga kapirintihan diha nga kanang naa pa diha sa bukid ay pastilan ng taon mga NPA mga busayap diha ay hinahinay data kay diha lagi sa Basilan, di ba? Basilan ang katong mga sa hulo katubi tong mga busayap nga may surrender asa man sila karon gitagaan sila ga negosyo gitraining sa sila taga sa kabulan man tingali ito gitraining sila sa kining sa atong gobyerno o atong mga militar training nga unsaon pagkumbate dili pug training nga kumbate kay hinbalon na sila nakikumbate gani na sa atong militar trainingon pa training sila ba unsaon pagpananom unsaon pagnegosyo kay masayang po to ang ilang cash assistance nga
ginahatag sa atong gobyerno sa gitudloan sila kung saon pagpananom, kung saon himog mga unsa-unsa para makakitalan sila, para naa sila extra income para sa ilang panibag-ong kinabuhi ba. So asa sila karon na lang gyapon gitagaan na sila negosyo mga kaigsunan diha sa ARMM labi na gyud diyan sa Basilan, no? So unsa pa may atong buhaton ganahan nga ang mga NPA po ang gobyerno mo dapig lang sa inyo kay naghuna-una sila unsay ka ayo sa atong mga kanang mga nahisalaag. Oo nga, tama. Kana. Tumawag pala sa atin, brother, yung iBasic Mega Center, si Ma'am Asti. Nakikinig daw sila ngayon sa atin. Ay mga kaibigan, bili na kayo ng inyong pampaganda, pampaputi, pampakinis ng balat, pampapayat. Diyan sa iBasic Mega Center. Siguradong mga kaibigan, garantisado. Kulubot na ang naong. Mahamis na. Babanat yan. Mahamis. Ay, nako. Mga kaibigan, bumuelta si Bureau of Custom Commissioner Nick Faldon. Binueltahan niya yung mga kongresista. Na gumisa sa kanya kahapon sa hearing. Naniniwala si Faldon, mga kaibigan, na personal na interes umano ng mga kongresista ang dahilan kung bakit ayaw siyang manatili sa pwesto. Pinagsabi ng mga kongresista, mag-resign ka na. Dahil hindi mo napigilan yung pagpasok ng 6.4 billion na halaga ng shabu mula sa China. Nakalusot nga naman to sa Bureau of Customs. Pero gumanti naman ang press conference, mga kaibigan, si Commissioner Nicanor Faldon. At sa naturang news conference ay ibinunyag nito na may mga mambabatas na nais siyang impluwensyahan sa kanyang tungkulin bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Sabi pa ni Kapitan ni Nick Faldon, mga kaibigan, nais daw pakialaman ng ilang mga kongresista ang Board of Promotion ng BOC. At gusto nilang ilagay ang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, at ilang pang mga personalidad sa Bureau of Customs. Nako, bakit naman pati ba naman yan Hindi naman dahil congressman kayo, maaari nyo nang diktahan yung mga ahensya ng gobyerno. Pag hindi kayo napagbigyan, tatakutin nyo, babawasan namin ang budget ninyo. Okay talaga, Ang trabaho ninyo mga congressman, gumawa ng batas. Hindi nyo trabaho ang mag-impluwensya. Sabi pa ni Commissioner Nick Faldon, gusto rin daw ng ilang mga mambabatas na sa masiselang posisyon ng Bureau of Customs ilagay ang kanilang mga tao. Huy! At nagalit umano ang mga naturang mambabatas ng manindigan ng Bureau of Customs. Hindi pa pwede ang palakasan dito. Ito yung order ni Tatay Digong Duterte. Kaya naman nindigan si Commissioner Nicanor Faldon na hindi siya magre-resign. Kahit pa paulit-ulit na nanawagan ang mga congressman na siya ay umalis sa pwesto. Yan ang nga bang sinasabi ko sa inyo. Pero tiniyak naman ng Malacanang, mga kaibigan, na dapat merong managot sa pagkakalusot ng 6.4 billion halaga ng shabu. Ito ang ginawa ng palasyo at pananagutin umano ang negosyanteng si Richard Tan na dinadakot sa shipment ng naturang shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Ito ay ayon kay Secretary Martin Andanar. At hindi umano maaaring palampasin ng Malacanang ang anumang posibleng pananagutan ng incheck na si Richard Tan dahil sa dami ng illegal na drogang naipuslit. Ayon pa kay Andanar, dapat matiyak na hindi maargabyado ang mga Pinoy. At dahil may batas, dapat merong managot.
kagabi ay pinatawag mga kaibigan ni Tatay Digong Duterte si Commissioner Faldon at kinausap ukol dito sa iskandalo. At tagpasya si Tatay Digong Duterte na panatilihin sa Bureau of Customs si Commissioner Faldon. Ako, ayan na nga ba sinasabi natin? Sabi pa ni Secretary Andanar, siguradong itong si Richard Tan ay mananagot talaga. Hindi naman ganun-ganun lang dapat imbestigahan ito ng gusto at sumailalim sa tamang investigasyon ng naayon sa batas. Yari, baka matokhang to. Ayan na nga ba sinasabi natin mga kaibigan, hindi pwedeng palakasan. Pabayaan nyo si Commissioner Faldon dyan. Itong talaga mga ilang mambabatas talagang mahilig bakialam. Meron nga dyan naparod ko yung isang congressional hearing sa budget mga kaibigan. Kinwestiyon ng husto yung yung isang secretary ng ahensya. Yung Department of Health o Department of DSWD ba? Sabi sa DSWD kay Tagiwalo, bakit hindi mo kinikilala yung mga pirma at yung mga recommendation naming mga mambabatas? Di ba naggalit yung mga ilang congressman? Ako, meron pa ako narinig, gawin natin piso budget niyan. Itong mga DSWD yan. DSWD, grabe nga, animal. Tatakutin nyo yung mga sekretary, mga cabinet members kung hindi nyo makakuha ang gusto nyo. Kakapal naman ang mukha ninyo. Magtrabaho na lamang kayo. Ay, nako. Huwag nyong dinadaan sa kapangyarihan. Tandaan nyo. Recommend yung isang congressman kay hindi lang isa. Alam mo, maraming maraming mga mambabatas, although hindi naman talaga lahat. Maraming mambabatas yan tatawag, Secretary, may problema ako, pwede mo bang palusutin mo na yung shipment ko kasi sa akin yan ako nang bahala sa'yo. Pag hindi na ibigay, nako, ayan na, magpapatawag na kunyari ng investigasyon yan in aid of legislation. Kuno. Diyan nagigisahin yan. Mabuti itong si Secretary Tagiwalo, si Judy, ako talagang matigas. Tapos nung hindi niya ibigay yung kagustuhan ng mga ibang mambabatas, hindi naman inaproban yung kanyang appointment dahil kaliwete daw siya, leftist. Ang gusto pa ng ilang mga mambabatas ngayon tanggalin sa kabinete ang mga leftist, mga left-leaning na mga cabinet secretaries. Ay nako, ang galing nyo talaga akong magsalita, parang ang linis-linis ninyo. Nako po, buksan kaya ng doktor yung dibdib nyo at makita yung puso ninyo kulay itim pati dugo. Pabayaan ninyo ang mga cabinet secretaries na magtrabaho. Ang trabaho ninyo gumawa ng batas. Yun lang ang trabaho. Meron nga mga iba pa dyan pati yung hindi nila trabaho, pinanghihimasukan pa. Pati cutting of the ribbon at inauguration, sila pa rin ang bida. Hay! Ang eepal ninyo. Ang tinde-tende ninyo. Ang dami reklamo sa Zamboanga City Electric Cooperative. Lagi daw blackout sa iba't ibang lugar sa Zamboanga City. Bumabagsak ang kuryente, ang voltahe ng kuryente, patay sindi. Ano ba naman kayo dyan? Tapos yung mga generator nyo, nako, ay maproblema. Bakit kasi kailangan pa ng generator? White elephant yan. Meron bang nakikinabang dyan? Kung nakapakinabangan niya ng mga tao, dapat wala ng blackout o brownout. Dahil meron kayong generator, di nyo naman ginagamit. Nung pinaandar ninyo, ang daming problema. Tapos sa 4 na barangay lang pala, hindi pa lahat ang nabibigyan ng kuryente. Anong purpose niyan? Wala. Di ba mga kaibigan? Paurong ang atong ang atong sel kodihan sa buwanga mga kagsunan. Ay naunsa man sila. Murag wala naman tayo Oo nga, bilis ang oras. Bilis okay, sunod og man po mga kaigsunan, ninaot nga
unsa ni kanang magkadungugay lang gyapon ta no. Kani lang gyapon si Abdel. Kaya nagpilit-pilit na ka. Manamilit na. Magamping kang kanunay Nagpilit-pilit mga na. kaigsunan. Ay mga kaibigan, salamat brother Abdel Diza Abelardo, ang Bisayang Bisay. Ayun mga kaibigan, wala na tayong oras, napakainit dito sa aming studio. Summer na summer kami dito, kahit umuulan, pinapawisan ng aming mga bumbunan. Buti na lang may electric pan dito. Bueno, hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan. Oy, yung Fairlight Building pala dyan sa Mayor Vitaliano agad, magpalagay kayo ng CCTV, magpalagay kayo ng gwardiya. Yung mga tenant ninyo nagreklamo, wala kayong mga security cameras, ang laki-laki ng building ninyo, wala kayong mga security guard, wala kayong mga janitor, ang dumi-dumi ng building ninyo. Fairland Building, hoy, gising! Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito pa rin ang Balinggo Dalasindo nagsasabing love you, mama, chup chup. Hanggang sa susunod na bukas, ingat.